opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na po ang mga headlines na rumoronda sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Senado at Kamara hati ang opinyon sa hirit na repasuhin ng K-12 program. Ronda Pilipinas. Transport Group kumambyo. Saan sila kumambyo? Sa namumurong dagdag pasahe sa jeep. Ronda Pilipinas. 21 local officials na naipit sa bakbakan ng Israel at Iran ligtas ng nakatawid sa Jordan. Ronda Pilipinas. Sa ibayong dagat, anti-American content screening para sa mga estudyanteng dayuhan, hihigpitan pa ng Amerika. Ronda Pilipinas. Sa sports, Pakistan, pinadapa ang Alas Pilipinas sa Asian Volleyball Confederation ng AVC Men's Nations Cup Opener. Ronda Pilipinas. Aber, malapit na mag-Friday. Ano nga ba magiging lagay ng panahon sa darating na weekend? Alamin mamaya sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Sandro Mulak, pinag-iisipan pa kung dadalo sa gaganaping GMA Gala. Ronda Pilipinas. Taxi driver, parang nagamit ni kanina to. Taxi driver, na sobra kung maningil ng pamasahe. Nagkakalagang toot. Ay, bawal po yan. Alamin mamaya ang magiging parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na kapag ang tao ay palatawa kadalasan, siya ay may pinakamatinding lungkot na kinikimkim? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. At VP Sara Duterte dahilan daw po kung bakit bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Mamaya alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Okay, go. Ay, ngayon po ay araw ng Huwebes. Today is June 19, Hunyo 19 at para sa ating bansa, isa lang pong ibig sabihin niyan. Bukod sa simultaneous earthquake drill at yung ibang mga kasama natin, gaya natin dito, yung iba ay bumaba, yung mga nasa PhilHealth, bumaba sila. Tayo tuloy-tuloy ang operations natin. Ngayon po ay ipinagdiriwang ang birth anniversary dahil June 19 po ang kaarawan ng ating pambansang bayani na si Gata Jose Protasio Rizal Mercado
E. Alonso Realonda. Ayun, ni Gat Jose Rizal. Magbibigay ako ng mga facts na lalo na yung mga chikiting, kung may mga chikiting na nanonood sa atin at hindi pa nagkaklase dahil next week pa siguro ang pasukan at malamang tatanungin kayo tungkol kay Jose Rizal. Number 1, alam nyo ba na ang ating pambansang bayani ay malawak ang kaalaman na tawag sa kanya doon ay polymath. Ayan, maraming kaalaman o maraming larangan, maraming expertise si Gat Jose Rizal sa mga larangan. Nag-excel siya sa napakaraming larangan sa pag-aaral. Pangalawa, prolific writer. Siyempre, nandyan ang No Limit Tangere, nandyan ang El Filibusterismo. Na pag-aaralan ninyo, panigurado, as you go along sa inyong pag-aaral sa, hindi ko alam kung junior o senior high school, kung dinidiscuss pa yan sa mga Filipino subjects. Kasi yung dating curriculum, usually third year, No Limit Tangere, buong chapter, tapos fourth year, El Filibusterismo, ang dating pangalan kami ay nanood pa kami ng drama, ng mga dramatic play tungkol diyan. Sumunod dyan, siya po ay in-exile sa may dapitan. Baka hindi pa alam ng mga chikiting ito, pinapunta po siya doon kasi siya ang nagtatag ng Liga Pilipina, isang reformist organization, tas pinadala siya sa may dapitan. Mga Espanyol po, pang-apat mga Espanyol ang nag-execute kay Jose Rizal noong December 30, kaya isa pong national holiday ang Disyembre 30 upang gunitain ang martyrdom o pagkabayani ni Jose Rizal. At syempre, siya po ang ating pambansang bayani. Kaya, bayabayani! Bayabayani! Ayun yun. Kala ko parang may senator na gaganon-ganon Bababayaning yun. tayo sa kanto. Para akong lasing sa'yo dito. Yung mga nasa radyo, hindi nila nai-imagine, no? Sa panahon ngayon, sa mga kabataan, alam nyo ba na si Jose Rizal ang nagsabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Ang problema, ang mga kabataan functionally illiterate daw. Ayun ang pinoproblema natin ngayon. Akala nyo kung ano pag-uusapan, no? Marami ng remedyo ang ginagawa, hindi lamang ang DepEd, kundi pati yan na rin ang Commission on Higher Education. Pero alam niyo sa totoo lang, nakasalalay din yon sa dalawa pang bagay o sa dalawa pang tao. Una, sa mga magulang o guardian ng mga mag-aaral. Dahil syempre sila ang magiging motivation at sila ang manghihikayat sa ating mga kabataan na mag-aaral na maigi. Pangalawa, syempre sa kabataan mismo, sa mga mag-aaral natin. Naniniwala ako sa kasabihan na kahit graduate ka na, continuous lang ang learning process mo hanggang sa dulo ng iyong buhay. Kaya lagi natin isaalang-alang na kahit hindi na tayo kabataan, patuloy pa rin dapat na maisip natin na tayo ay magiging pag-asa ng ating bayan. Kaya sa mga kabataan, lalo na sa nakikita kong matangkad na kabataan, si Boss J, may mahilig sa kanya, hindi pala, iba. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, kasi pawis na raw ako. O siya, magandang Thursday morning Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Nakikinig at nakatutok na kayo sa Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Station, syempre sa RPN Radyo Ronda. Magandang morning po sa inyo at sa ginawang radyo ang kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Ikalawang araw ng pagtataumbay natin sa programang ito hanggang 11 in the morning. Sa ngalan po ni Dennis Yun! Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., ako po si Daryl Justice. Ronda Pilipinas. 14 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng morning. Sa detalye, matagal na ring dismayado ang Kamara, partikular sa House Committee on Basic Education sa K-12 program. Ito ang tugon ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo, chairman din po ng naturang komite sa pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos na dismayado ito sa nasabing programa. Kinatigan din ni Congressman Romulo ang sentimiento ni Pangulong Marcos na hindi nakamit ng K-12 program ang layunin nito noong 2013 na maging job ready at pabigyan na maganda at dekalidad na trabaho ang mga estudyanteng magsisipagtapos sa senior high school. Bukod dito, pahirap din anya talaga sa mga karaniwang Pilipino ang K-12 program, kaya dapat na itong amyendahan. Sa katunayan anya ay ipinasanan nila sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na mag-aamyenda sa K-12 program at hinihintay na lamang nila ang Senado para sa bicameral conference. Kami po sa House, matagal na po kaming dismayado. Nagpasa na kami ng reform the K-12 program. Hinihintay na lang namin yung Senate version. Pinasa ito noong 2013. Ang commitment noon, job ready, quality jobs. At college ready. Pero 2013 pa po yung commitment na yon nung pumasa yung batas noon. Ngayon po,
kitang-kita naman, unang-una, hindi job ready. Yung mga trabaho na nakukuha ng K-12 graduate. Yan po, napakinggan ninyo ang tinig ni Chairman on Basic Education and Culture na si Pasig City Lone District Representative Roman Romulo sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, kulang pa ang pisong dagdag sa singil sa minimum na pasahe sa mga jeep. Ito ayon kay Pasang Mazda President Roberto Caobet Martin sa gitna na rin ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo nitong nakalipas na halos 3 linggo na. Subalit sinabi sa DWIZ ni Caobet na welcome sa kanila ang pisong provisional increase sa 13 peso base fare lamang at maaaring ibawas muli kapag naging normal ang presyo ng mga produktong petrolyo. Wala talagang magagawa kundi pakiusapan ng LTFRB na tinutuloy namin kahit na pisong provisional authority upang makapantay man lamang sa taas ng presyo ng petroleum product na ipinapato nila sa kasalukuyan. Pansamantalang taas lamang po ito na pagka bumalik na sa normal, ang LTFRB ay may kapangyarihan na tanggalin muli itong in-increase na So, pansamantala, pagtataas. Yan po, napakinggan ninyo si Pasang Mazda President Roberto Caobet Martin sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Hindi ko talaga yung piso hindi pa sasapat yun sa mga kababayan natin sa mga jeepney driver. Pero maganda rin silipin sana yung nangyayari din on ground na nangyayaring mga enforcement ng traffic. Gaya ng kwento ko kanina nung nagpo-programa ako sa Pinoy Gising, napaka-traffic kahapon. Kaliwat ka ng aksidente, lalo na onting umulan. Ay nako po, asahan ninyo na yung biyahe ninyo na 1 oras pa uwi. Magdagdag kayo ng 1.5 hours, magiging 2.5 hours. Buti na lang yung pumasok sa boot, hindi na siya nauwi ng Cavite madalas. Tanggap po muna tayo ng isang report. Pagkansela ng COMELEC sa registration ng Duterte Youth Party List, ikinalugod ng isang mambabatas. Report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Ikinalugod ng ACT Teachers Party List ang pagkansela ng Commission on Elections o COMELEC Second Division sa registration ng Duterte Youth Party List. Umapila ang grupo sa COMELEC NBank na pagtibayin ang naturang pasya upang mabigyan ng pagkakataon ng karapat-dapat na party list groups na maiproklama bago ang June 30. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang Duterte Youth ay hindi tunay na kinatawa ng mga kabataan dahil itinatag ito upang palakasin ang pampulitikang makinarya ng pamilya Duterte at gawing sandata laban sa mga progresibong organisasyon ng mga kabataan. Binigyan diin naman ni ACT Teachers Party List Representative-elect Antonio Tinio ang kahalagahang matiyak na ang party list system ay maglilingkod para sa tunay na kapakanan ng mga sektor na kinatawan o kinakatawan nito at huwag magpagamit sa pansariling interes ng mga pampulitikang pamilya. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ay, 19 minutos na po makalipas ang 10 in the morning. Alamin na natin. Galing ako sa baba kanina. Nag-earthquake drill ako eh. Masunurin akong bata. Nag-earthquake drill ako. Nakita nga ako doon nila Ma'am Ana, nila attorney. Sabi ba, very good tong anchor na to. Nag-earthquake drill. Masunurin ko. Kaso ang init. Ang init ng panahon sa labas. Alamin natin kung magpapatuloy ito sa ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Kasama rin ang babaeng nag-earthquake drill na si Gia Rafael. Ba't ka natatawa? Nag-earthquake drill ka. Masaya naman sa baba. Isang magandang achievement mo yung naghagdan ka. Grabe yun. Naghagdan kami from ground floor to 20th floor. Papanik! Hindi pa baba. Ipababa. Medyo ano pa eh. Paano? Tingin pa na. Pagod ako. Ang sakit ng hita Alam mo kung sino yung matutuwa sa atin? Oo. Si Coach Irene. Oo nga naman. Ayan. Sige, okay lang pala. Workout din niya, workout. Hindi na ako nalulungkot. Okay na pala yun. Live balance, 6 p.m. Monday to Friday. Tapos kakain ako mamaya. Huy! Mamaya na yung kain. Report muna. Ito na! Oy, di ba Oh. may binantay ang LPA a few meron hours naman. ago? Wala na. Very good. Ngayon
10 a.m. wala na, pero may easterlies na nakakaapekto ngayon sa bansa, sa malaking bahagi ng bansa, at ITCZ naman po active pa rin sa may southern Mindanao, katulad pa rin kahapon. Para naman sa ating TC threat potential for week 1, June 18 to 24, ayon sa forecast, walang TCLV, no? Malabo na may mabuong TCLV sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Samantala sa may week 2 naman, June 25 to July 1, may TCLV 1 na maaaring mabuo sa may eastern boundary ng PAR. At mababa naman ang chance nito na maging isang tropical cyclone. Samantala, Metro Cities naman tayo for 3 days straight. Metro Manila. Aha, naku po. Matutuwa ba kayo dito? Puro Metro kulog yan. Manila, Friday. Kulog yan. Ulan at kulog. Friday. Ulan at kulog. Okay. Saturday, kulog at kidlat. Nakakatakot. Ba't naman nakakatakot? Hindi pang horror yan. Hindi nakakatakot bumiyahe. Ay, hindi mo. Akala ko hindi niya pala naririnig yung naririnig ko. Ito naman, Saturday, katulad ng Friday. Saturday, kulog kidlat. Wow. Sunday, tulad ng Friday. May Paano, kasamang ulan. describe mo ulit, ano yan, ano? Ulan na may kulog kidlat, nakakatakot. Narinig ko na. Ang hassle kasi mag-commute pag umuulan. Hindi niya pa rin naririnig. Naririnig ko. Narinig mo na. Nakakatakot Kaya. na eh. Tunog tren nga napaparating eh. Ano naging trend yun? Uy, tunog tren! Oo! Natawa na ka ni JM, oh. Sabi niya, paano kayo naging tunog trend yun? Oh, iba yung naririnig ko. Iba. Hindi ko alam sa'yo. Ewan ko, may Susunod tenga ba ako? mag-earphones ka. Sige, Matt, next time. Samantala, 26 34 degrees Celsius ang inaasahan na temperatura sa may Metro Manila. Metro Cebu naman, maulat pa mga kalangitan bukas ayon sa forecast, pero ang inyong pong weekend, Saturday, Sunday, ay maaring julanin. Julan Ano with naman to? 20. Alam mo, may sarili lingwahe to sa hapon, pare. Sila ni Senyor, Jujulan Jijinit. Di ko alam mga ganun. Na-adapt na ni Senyor. Na-adapt niya na. Sorry, Senyor, ah. Ano yung combination ng Julan Jinit niya? Udyan. Labo eh. No? Anyway, we Sa love you, Metro Senyor. Cebu, 25 to 32 degrees Celsius yan. Metro Davao naman, fair weather. For the first time, may fair weather dito sa na to. Report na to. Fair weather for Friday sa may Metro Davao, pero ang Saturday ninyo ayon sa forecast ay uulanin po at may pagkulog at pagkidlat naman pagdating ng linggo. With 25 to 32 degrees Celsius, I can't relate talaga sa naririnig mo. Samantala, sumikat ang araw kaninang 5:28 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:27 p.m. At yan po muna aking latest weather report. Kala ko yan na naman yung kulog mo eh. Ayan, De, latest weather report. Ayoko na marinig yung nakakatakot. Mamaya alas 12, asahan mo, meron ulit siya para nag-report ka. At yan po muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ligtas nang nakatawid sa Jordan ang 21 local officials na stranded sa Israel. Ipinabati dito ng DFA o Department of Foreign Affairs kung saan kabilang sa local officials ay 2 kongresista, 9 na alkalde, 4 na vice-mayor o mga vice-mayor, 2 regional directors at 4 na dairy specialist mula sa Department of Agriculture o DA na dumalo sa isang agricultural technology training nitong June 10 at magtatapos sana bukas Hunyo 20. Ayon sa DFA, nakapag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa embahada ng bansa sa Jordan at iba pang otoridad para sa mga kinakailangang requirements sa Israeli government at maitawid ang mga nasabing opisyal. Sinabi pa ng DFA na ang grupo ay sinalubong ni Philippine Ambassador Wilfredo Santos sa King Hussein border kung saan inisyuan ng transit visas ang mga ito. Una nang inihayag sa DWIZ ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na ngayong weekend inaasahang makakabalik sa bansa ang grupo ng local officials, gayon din ang mahigit 20 OFWs na unang batch ng mga Pilipinong i-evacuate mula sa Israel. Ronda Pilipinas. Tanggap muna ulit tayo ng isang report. Pamahalaan ay giniit na di bibigyan ng VIP treatment ang nakakulong na Russian vlogger. Access sa diplomatic visits, tiniyak. Report Malaki Patrol 13, Gilbert Perez. Tiniyak ng pamahalaan na hindi bibigyan ng VIP treatment ang kilalang Russian vlogger na si Dmitry Dorovitsky na kasalukuyang nakakulong sa lungsod ng Taguig, kasunod na rin ng direktiba ng korte. Sa bagong Pilipinas ngayon, iginiit ni BJMP's Jail Superintendent Jerex Bustanera na pantay-pantay ang trato nila sa lahat
ng mga persons deprived of liberty o PDL, anuman ang estado sa buhay o nationality. Anya, kasalukuyan naka-medical quarantine ang dayuhan gaya ng protocol para sa lahat ng bagong PDL at hindi pa sinasama sa regular na populasyon ng kulungan. Aminadong opisyal na may mga karagdagang hakbang sa paghawak sa mga dayuhang PDL, kabilang na ang pag-ugnayan sa embahada at pagbibigay ng access sa diplomatic visits. Ngunit iginit niya na hindi raw ito special treatment. Nasa ilalim pa rin daw naman kasi ng Taguig City ang kaso ng dayuhan, kaya nakakulong ito ngayon sa nabanggit na lungsod. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Isang reminder lang po sa ating mga kababayan diyan, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit. Dahil sa PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo at kalusugan ko. Lahat tayo ay membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package, at para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas. Ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat tiket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy lang ating balita sa Ronda Pilipinas. Naniniwala si Senate Impeachment Court spokesman Attorney Reggie Tongol na malaki ang tsansang maghain ng company Vice President Sara Duterte ng motion to dismiss o hilingin na ibasura ang articles of impeachment laban po sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Tongol, malamang ay ito ang magiging tugon ng company VP Sara sa ipinadalang summons ng impeachment court. Indikasyon anya ito o indikasyon anya dito ang inihaing pong entry of appearance ng 16 na abogado ng Vice Presidente na may kasamang mga katagang ad cautelam na ang ibig sabihin ay hindi pa nila kinikilala ang jurisdiksyon ng impeachment court. Sinabi ni Attorney Tongol na ginagawa ng depensa ang ganitong taktika kung ayaw nitong sumagot sa reklamo o kaso para huwag kaagad magpatuloy ang proceedings sa korte. Anya, ang paghahain din ng motion to dismiss ay tutugma sa petisyon ng Vice Presidente sa Korte Suprema na humiling na itigil ang impeachment process. Nabatid na 10 araw, 10 days lamang po ang ibinigay ng impeachment court kay VP Sara para magsumite ng reply sa summon, pero hanggang sa ngayon ay wala pa itong sagot. Ronda Pilipinas. Inabulaanan naman po ni Senator Risa Hontiveros na mayroon itong papanigan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, gagawin lamang nito ang naaayon sa kanyang trabaho bilang isang senator judge sa impeachment case. Dagdag pa ng senadora na susuriin niyang mabuti ang mga nakalap na ebidensya laban sa Vice Presidente at hindi magpapaapekto sa mga pamumuna sa kanya na siya ay kalaban ng mga Duterte. Nanawagan din ito kay VP Duterte na sagutin nito ang summons mula sa Senado at magpaliwanag sa mga akusasyon laban sa kanya. Ronda Pilipinas. 94 minutos makalipas ang 10 in the morning, nanawagan ng Malacanang sa Senado na sundin ang konstitusyon at rule of law kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dapat bigyang pansin ng Senado ang panawagan ng iba't ibang sektor na nababahala sa posibleng maging epekto ng pagkakaantala ng impeachment trial sa bansa. Nilinaw po ni Yusek Castro na hindi dinidiktahan ng palasyo ang mga senator judges, pero dapat anyang kilalanin ng Senado ang kaalaman at kasanayan ng mga nananawagan dahil may basihan ang mga apelan nito. Tugon ito ng palasyo sa panawagan ng Makati Business Club na simulan na ang impeachment trial dahil sa pinangangambahang epekto sa ekonomiya at investments ng bansa kapag hindi pa rin gumulong ang paglilitis sa Vice Presidente.
Ronda Hindi Pilipinas. lang naman Makati Business Club ang nananawagan, kaliwat ka ng mga civic groups at organizations ang nangungulit. Ilang beses na po nangangalampag. Hindi pa nga nagko-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Nangungulit na po ang kaliwat ka ng mga grupo sa mga mambabata sa mataas na kapulungan ng Kongreso na ituloy, simulan. Wag nang maghintay, wag nang wag nang magpaligoy-ligoy pa. Kung sinisimulan na ang pagdinig at napapakinggan na ang bawat panig dito sa nasabing impeachment trial na ito, malamang sa malamang may makukuha na rin kagad tayong resulta. Yung mga kababayan natin ang sa dulo pa rin mapeperwisyo dito, gaya nga na sinasabi nila, dahil naapektuhan na raw po ang ekonomiya ng bansa. Kasi biruin mo ba naman, ang inihain na ang basis ng impeachment confidential funds, unat higit sa lahat, pera ho iyon na galing din sa taong bayan. Tapos sinasabi pa yung mga naging anomalies doon sa Office of the Vice President of the Department of Education. Kung binibigyan na ng pagkakataon ng defense panel dito sa impeachment trial na gagawin nito, at kung sinisimulan na ito, malamang wala na tayong maririnig. Aalamin na lang natin mismo at pakikinggan yung mga senator judges kung ano ang magiging husga nila sa kinalalagyan po at sa naging kaso for impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ronda Pilipinas. Kinumpirma naman po ni Attorney Freddy Topacio na nasa maayos ng kalagayan si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. matapos ang isinagawang operasyon sa Philippine General Hospital. Ayon kay Attorney Topacio, magsibisa ng wake-up call ito sa bawat isa, partikular sa kakulangan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na agad makatugon sa mga medical emergencies sa mga inmates. Iginiit ng abogado na si Teves, ang itinuturing na high-profile prisoner, ay inabot ng ilang oras bago nabigyan ng medical attention. Kaya't paano pa kaya ang mararanasan ng mga ordinaryong bilanggo? Well, point taken. Dagdag pa ni Attorney Topacio na ang isinagawang operasyon kay Teves ay patunay lamang na hindi drama ang nangyari sa kalusugan ng kanyang kliyente. Sa ngayon, nagpapagaling na si Teves. Ronda Pilipinas. Medyo gigir lang ako ng konti dun sa sinabi ni Attorney Topacio na may point naman doon na kung sa mga na dapat actually yung pagtitingin sa kalagayang pangkalusugan ng lahat ng mga bilanggo, mapa-high profile man yan o ordinaryong kababayan natin na PDL o persons deprived of liberty, dapat kahit pa paano dineprive na sila ng liberty, yung kalusugan naman sana nila ang pangalagaan. At the end of the day, meron pa rin naman bumakamag-anak, kaibigan itong mga ito. Bagamat hindi maganda o sabihin na natin nakulong dahil hindi nga maganda yung kanilang ginawa dahil nagkaroon sila ng pagkakasala sa mata ng batas, sana ibigyan pa rin ng pansin yung kanilang mga kalusugan kasi hindi naman lahat yan 20, 30, 40 years ay pinapato ng imprisonment So pagkatapos niya malamang may mga mental stress din na pinagdadaanan yung ating mga kababayan na nandyan sa loob ng mga piitan, kaya mas magandang pangalagaan din sila. Bagamat sila nga ay nade-deprive na ng kanilang kalayaan na makakilos dito sa labas, sana sa loob kahit pa paano bigyan sila ng kaukulang atensyon, lalo na kung emergency ho ito, dahil at the end of the day dapat pinapangalagaan pa rin natin ang buhay ng bawat isa. Ronda Pilipinas. Alas 10:38 na po ng morning, tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi matatakasan ni sinibak na dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. ang hustisya kahit ano pa ang dahilan nito. Kasunod ito ng pagdala kay dating Congressman Teves sa Philippine General Hospital o PGH upang operahan para matanggal ang appendix nito matapos ang pananakit ng tiyan. Sisiguruhin din anya niya na maibabalik agad sa kulungan ng dating mambabatas. Matatandaang inilipat noong nakaraang linggo si dating Congressman Teves sa Bureau of Jail Management and Penology Facility o BJMP sa Camp Bagong Diwa. Ronda Pilipinas. Kinansela naman po ng Commission on Elections o COMELEC ang registration ng Duterte Youth bilang isang party list. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, bagamat may posibilidad ng pagkansela, maaari pa rin magsumite ng motion for reconsideration ng grupo kaya't hindi maaapektuhan ang kanilang proklamasyon. Dagdag pa ng poll body na may nakabingbing kaso ang Duterte Youth kaugnay ng issue sa kanilang registration noong taong 2019. Pumapangalawaan niya ang Duterte Youth sa party list race sa 2025 midterm polls. Matatandaang ipinagpaliban ng COMELEC ang proklamasyon ng naturang party list. Ronda Pilipinas. Kung sila ay kinansila, ang ibig sabihin ay
Hindi ko naproklama na ba ang Duterte Youth? Hindi ko maalala kung sila ay naproklama na. So, hindi ko alam yung mga magiging implication. Well, malalaman naman natin sa mga susunod na araw kasi ako nakakita ko sa social media nga kaliwat kanan na yung mga elected officials na nanunumpa sa kanilang mga tukuling mapa national man yan o local level. Kanina lang umaga nakita ko si Senator Kiko Pangilinan. Siya ay kung na nagkakamali nanumpa na sa Supreme Court kasama ang kanyang pamilya. Kaya Associate Justice Marvic Leonen ata nanumpa itong si Senator-elect Francis Kiko Pangilinan. So, tingnan natin kung anong kahihinatnan ng nasabing party list. Sana'y ma-resolve na kasi nakakapagod na pakinggan na may mabubungal na naman sa Kongreso. Tapos ito na naman tayo, left and right na naman. Magkakaroon na naman ng delay sa paggawa ng trabaho ng ating mga mambabatas sa paggawa ng batas. Sana ma-resolve na para wala na tayong inaalala at talagang maka-move on na tayo sa naganap na 2025 midterm election. Ronda Pilipinas. Ibig sabihin, iboto ang tama, tapos na nga pala yun. 20 minutos na lamang po bago mag-11 in the morning. Tanggap muna tayo ng mga report. Mga paaralan at komunidad hinimok na manatiling mapagbantay at puspusang kumilos para maiwasan ng dengue. Naku po, lalo na ngayong tag-ulan. Report mula kay Patrol 19, Celio Tega Bueno. Bagamat bumababa ang naitatalang kaso ng dengue sa bansa, nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa mga paaralan at komunidad na manatiling mapagbantay at masigasig sa pagpatupad ng mga hakbang laban sa sakit, lalo na ngayong tag-ulan. Ayon kay Gatchalian, kailangan paigtingin ng mga lokal na pamahalaan ang kampanya kontra dengue sa pamamagitan ng paglilinis ng mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok at pagsasagawa ng fogging sa mga lugar na mataas ang panganib. Hinimok din ng senador ang mga paaralan na aktibong itaguyod ang paggamit ng mosquito repellent at ang pagsusuot ng proteksyon upang mapanatiling ligtas ang mga estudyante. Mahalagaan niya ang kahandaan ng mga ospital pero mas importante pa rin na mapigilan ang paglobo ng mga kaso ng dengue. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat maging kampante ang publiko sa kabila ng pagbaba ng mga kaso dahil nananatili pa rin ang banta ng sakit sa panahon ng tag-ulan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Bagong pasilidad ang NKTI o National Kidney and Transplant Institute ibinida ni PBBM. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinaganda ng pasilidad ng NKTI o National Kidney and Transplant Institute. Sa kanyang pahayag sa isang event sa NKTI, sinabi ni PBBM na may tinatayo ng panibagong gusali ng pasilidad na gagawing chemodialysis building at inaasang makukumpleto sa pagtatapos ng taong kasalukuyan. Git ng Pangulo, ang mga gantong proyekto at programa ng pamahalaan ay bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng diabetes at kidney diseases sa bansa. Anya, lumalabas sa ilang pag-aaral na ang sakit sa bato ang may pinakamaraming kaso sa Pilipinas. Una rito ay kasabay din na inanunsyo ng Pangulo ang bagong benefit package ng PhilHealth para sa post-kidney transplantation services at binanggit din ng Pangulo na una nang ginawang 156 sessions ang dialysis mula sa dating 144 sessions bilang bahagi nga ng bagong package ng PhilHealth. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagtanggap ng report. Mga bagong halal at mga nagbabalik na senador nasa Senado ngayon. Live report mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally. Ate Sally. Ate Sally. Yes. Ito nga ngayon sa Senado, itong mga bagong nahalal na senador at mga returning senator, itong mga nanalo nitong nakalipan sa midterm elections. Ito una, yung mga bago na halal na senador tulad nitong Senator Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta at itong si Camille Villar ay nandito para sa orientation, para alam na nila yung mga procedures, kung paano yung proseso ng pagsasagawa ng mga committee hearing. Again din, tinitingnan na rin nila ang kanilang mga room assignment. At ito namang
mga return senator naman, like itong dating Senate President Vicente Soto III, Senator Pandelo Lacson, Senator Kiko Pangilinan, nandito ngayon para sa pictorial. Meron kasi ditong legacy wall na every nagkakaroon ng pagpapalit ng membership ng Senate ay naglalagay ng bagong larawan ng mga new composition ng mga senators. So maglalagay uli ng dito sa legacy wall kung sino naman yung mga miyembro ng Senado ngayong first regular session ng 20th Congress. So kahapon, nauna na itong si Camille Villar doon sa kanyang pagpapaliterato. Pero dun sa orientation na ongoing ngayon, ang tanging umaattend itong si Senator Rodante Marcoleta at Erwin Tulfo. So inaantabayan na natin kung darating itong si Camille Villar para makadalo dito sa ongoing orientation na kung saan nagbibigay sa kanila ng orientation itong mga taga Senate Secretary sa pangunguna ni Senate Secretary Renato Bantog. Itong mga returning senator ay nandito lang for pictorials pero hindi na nila kailangan ng orientation dahil kabisado na nila yung mga proseso sa pagsasagawa ng plenary session at pagsasagawa ng mga committee hearings. So naging pagkakataon na rin itong pagpunta nila dito sa Senate para sila yung ma-interview ng Senate media para makuha yung kanilang pananaw. May kaugnayan nga dito sa sibling upo nila bilang Senator Judge pag pumasok na yung 20th Congress. Kanila tulad nitong si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Erwin Tulfo at dating Senate President Soto, lahat sila ay naghayag ng kanilang paniniwala. Pwedeng tumawid sa Congress itong impeachment trial laban kay President Sara Duterte. So, sila'y inaasahan na manunumpa bilang mga bagong Senator judges dahil ilang na mga Senator judges under 19th Congress pero graduating na at hanggang June 30 na lang ang kanilang term ay may papalit sa kanila na itong mga bagong nakalipas na senatorial election. So magkakaroon ng bagong composition pero naniniwala itong ilang bagong halal at mga returning senator din tumawid sa 20th Congress sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So itong ilang mga senador after ng pictorial ay nagtungo na doon sa 5th and 6th floor patingan kung alin yung kanilang i-occupy na room at yung iba rin ay nag-start na para muna ng kanilang mga magiging staff na upo sila bilang senador sa June 30, 2025. 19 sell your Tegbel para sa inyong metode sa DWIC nagbabalita tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Standby lang kay Patrol 24 Kuyang June Samson na maghanap buhay lang tayo saglit. Magbabalik po ang Ronda Pilipinas ang ating oras. Yahoy! 12 minutos na lamang bago mag-11 ng morning. Balitan at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kasama niyo pa rin po Daryl Justin. Ngayon naman tanggap tayo ng isang live report. Dalawang bakanting posisyon sa Legal Education Board pinupunan na po ng JBC. Live report mula kay Patrol 24, Kuyang June Samson. Kuyang June. Kuyang Daryl, patuloy ang pagtanggap ng Judicial and Bar Council ng mga applications para sa dalawang bakanting posisyon sa Legal Education Board. Ito yung ahensyang nangangasiwa sa mga law schools sa bansa. Papalitan nila ang mga miyembro na sina Lorenzo Reyes na Integrated Bar of the Philippines Representative at si Alex Alibogha, representative naman ng mga active law practitioner dahil natapos na ang kanilang termino. Maaaring magsumite ng aplikasyon online sa pamamagitan ng JBC Online Registration and Application System at ang huling araw ng pagsusumite ay hanggang alas 4:30 lamang ng hapon sa August 1 ng taong kasalukuyan. Ang Legal Education Board ay kasalukuyang pinamumunuan ni Jason Barlis at mga miyembro naman sina Border San Pedro ng Philippine Association of Law Schools, Manuel Barrios ng Philippine Association of Law Professors at Alexander Dumpa
ng law schools o law students sector. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. May humahabol pang report. Aga Party List Representative Nicanor Briones hiniling sa pamahalaan na dagdagan ang pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon. Balita mula ka Patrol 5, Aya Yupanco. Hiniling ni Aga Party List Representative Nicanor Briones sa pamahalaan na dagdagan ang pondo ng Department of Agriculture o DA para sa susunod na taon. Ito ay para makamit ang hangad o programa ng gobyerno hinggil sa usapin ng food security. Sa media forum sa Maynila, sinabi ni Briones na kung dati ay pangalawa ang DA sa binibigyan ng pondo, ngayon ay nasa pang-anim na laang ito. Anya, kung nais ng pamahalaan na palakasin ang industriya sa sektor ng agrikultura, dapat ay malaking budget ang ibinibigay nito. Kung saan, sakali mangyari ito, tiyak may patutupad yung mga hakbang sa food security. Gigit pa ni Briones, dapat ay nasa 500 bilyong piso ang pondo ng DA at hindi 237.4 bilyon laang upang maging sapat ito para matulungan ang lahat ng mga magsasaka na palaguin pa ang kanilang ani o produkto. Ang pahayag ng kongresista ay kaugnay sa usapin ng proposed national budget para sa 2026 kung saan inaasahan na 10% lamang ang madadagdag sa pondo ng DA. Kaugnay nito, hinikayat ni Congressman Briones ang pamahalaan na gawin sanang 30% ang dagdag na pondo sa Department of Agriculture para pagsapit ng 3 taon ay madodoble na ito. Ito sa Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implementor ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, punta na po tayo sa ating balitang pampalakasan. Pakistan, pinadapa ang alas Pilipinas sa Asian Volleyball Confederation o AVC Men's Nations Cup Opener. Alamin na natin, ito ang ating Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Talo ang Alas Pilipinas Men's National Volleyball Team sa kanilang unang laban sa Asian Volleyball Confederation Men's Nations Cup. Matapos matalo sa Pakistan sa loob ng 4 na seta, 25-18, 25-12, 18-25, 25-22. Nanguna sa laro si Leo Ordiales para sa Alas sa score na 22 points mula sa 15 attacks, 5 blocks at 2 aces. Nag-ambag din sina Buds Budin at Steven Rotter ng tig-10 puntos. Lalong naging mabigat ang laban matapos magtamo ng left ankle injury si veteran spiker Mark Espejo sa unang seta, dahilan upang hindi na ito makabalik sa laro. Sa kabila ng pagkawala ni Espejo, lumaban ang Alas lalo na sa ikatlong seta kung saan nagliyab ang opensa ni Ordiales. Subalit kinapos ang koponan sa ika-4 na seta, dahilan para makahabol ang Pakistan sa huling bahagi ng laban, habang nag-commit ng crucial error ang Pilipinas na nagbigay ng panalo sa kalaban. At para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sandro Mulak, pinag-iisipan pa kung dadalo sa gaganaping GMA Gala. Bakit nga ba? Alamin natin sa Showbiz Spotlight ni Anton.
Para sa aking balitang showbiz, nagbigay ng paliwanag ang mag-asawang Zainab Harake at Bobby Ray Parks Jr. sa kumalat ng balitang paper plate ang gamit ng mga dumalo sa kanilang kasal noong June 1 sa Crystal Palace of Aguila sa Tagaytay City. Sa interview sa mag-asawa, inamin ng mga ito na totoong paper plate ang nakita sa mga kumalat na picture pero hindi umano ito ang plato sa resepsyon ng kanilang kasal. Ang paper plate umano ay ginamit ng mga bisita sa cocktail pagkatapos ng wedding ceremony at habang naghihintay ng fireworks para hindi raw magutom ang mga bisita. May pika-pika raw kasing nakahanda habang hinihintay nila ang fireworks para hindi nga mainip ang mga naghihintay at hindi talaga ito para sa reception. Ginawa ng mag-asawa ang paglilinaw matapos na mabash dahil sa ganda umano ng wedding ay paper plate lang ang pinagamit sa mga bisita. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more with Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, make it fun. Ronda Pilipinas. At bago po tayo pansamantalang magpaalam, bibigyan na natin ang ating patama quote for today. Kapag will ni Lord, gagawa siya ng paraan na makapunta ka doon kahit pamukhang imposible. Dahil sabi nga nila, pagdating kay Lord, lahat po ay posible. Kaya ang kinakailangan lang natin gawin ay manalig at manalangin lagi sa Kanya. At iyan na po ang mga balitang itinampok natin ngayong Thursday morning sa Ronda Pilipinas. Greeting lang ako sa aking pinsan na nasa Iloilo na nandito ngayon, si Clarissa Valero. Clarissa, good morning. Salamat in advance sa iyong pasisig mamayang gabi. Ang tabayanan po sa susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio. Kasama si Attorney Ferdy Topacio at si OG Yahoy, si Teacher Juby de Guzman. Yahoy! Yahoy! Maraming salamat, Pilipinas. Ako po nyo nakasama sa ngalan ni Dennis. Dennis Antenor Jr. Ako po si Daryl Justin. Samahan niyo ako ulit mamaya sa News Scoop alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buo